Dr. Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Maayong aga bagong Pilipinas para sa isang healthy Soxargen region. Kayo po ay nakikinig sa Talakayan para sa ating kalusugan. Ang programang ito ay hatid sa atin ng Department of Health Center for Health Development, Soxargen Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Ako po si Angelo Thiana kasama ang aking partner sa kalusugan, Jarisa H. Kamag. Makakapiling niyo sa isang oras na balitaktakan ukol sa kalusugan upang magabayan kayo tungo sa malusog na pamumuhay. Dito lang sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensan at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan ngayong 11 a.m. hanggang 12 noon. Ngayon po ay Webes, June 19, 2025 at nangunguna sa ating mga balita. DOH CHD Soxargen sumailalim sa Inter-Regional Quality Audit. Matagumpay na naisagawa ang Inter-Regional Quality Audit o IQA sa Department of Health Center for Health Development, Soxargen Region mula June 9 to June 11. Pinangunahan ito ng IQA team galing sa DOH CHD Western Visayas. Sa presentasyon ng audit findings, pinuri ni Dr. Mary Ann M. Matiliano ang rehiyon sa mga best practices na naobserbahan at sa malinaw na pagsasabuhay ng Quality Management System o QMS mula sa top management hanggang sa iba't ibang dibisyon, clusters at mga unit ng tanggapan. Bagamat kinumpirma ng audit ang buong pagsunod ng CHD Soxargen sa QMS requirements, nakapagtala rin ito ng ilang opportunities for improvement at ilang non-conformities na kinailangan ng agarang aksyon at pagwawasto. Sa kabuuan, pinatotohanan ng DOH-CHD Soxargen ang matibay nitong implementasyon ng Quality Management System bilang patunay ng kanilang pangako sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan. Samantala, RESU pinalakas ang seguridad sa kalusugan. Isinagawa noong May 13 to 16, 2025 ang pagsusuri ng Department of Health Center for Health Development, Soxargen Regional Epidemiology and Surveillance Unit sa mga MESU at CESU sites sa probinsya ng Cotabato upang suriin ang kakayahan ng lalawigan sa surveillance at pagtugon sa mga sakit. Natuklasan ang mga kakulangan tulad ng delayed reporting, mahinang specimen handling, hindi lubos na paggamit ng ESRIS at kulang sa training ang mga staff. Bilang tugon, nagbigay ang team ng mga rekomendasyon gaya ng mahigpit na reporting schedules, standardized specimen protocols, epidemiology training, data validation at cloud-based documentation. Sinuri rin ang kahandaan ng mga unit sa maagang pagtukoy ng mga kaso at ang bisa ng mga dating estratehiya. Gagamitin ang resulta sa pagsusuri bilang gabay sa pagpaplano at pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan sa naturang probinsya upang mas mapanatili ang kalusugan at kaligtasan ng mamamayan. Kasunod nito, HEMS pinaigting ang kasanayan ng LGU Pikit sa emergency response. Isinagawa ng Department of Health Center for Health Development Soxargen Region Health Emergency Management Staff o HEMS ang Barangay Health Emergency Response Team training para sa lokal na pamahalaan ng Pikit noong June 4 to 6, 2025 sa Kidapawan City, Cotabato Province. Layunin ng aktibidad na paunlarin ang kaalaman, kasanayan at tamang pag-ugali ng mga kalahok bilang bahagi ng birth. Aktibong lumahok ang mga kalahok ng mga workshop at tabletop exercises kasunod ng mga diskusyon sa HEMB orientation at risk management. Kasama rin sa kurikulum ang mahalagang orientasyon tungkol sa voluntary blood donation at isang practical na tabletop exercise na nakatuon sa HERS reporting. Natutunan ng mga kalahok ang basic life support, hands-only CPR at standard first aid. Mahalagang bahagi ng pagsasanay ang pagpapahusay ng kasaysayan o kasanayan sa paghahatid ng paunang lunas sa panahon ng mga sakuna.
Sa kabilang dako, DOHCHD Soxargen nagsagawa ng gender sensitivity training. Nagdaos ng gender sensitivity training ang DOHCHD Soxargen para sa kanilang mga empleyado mula May 21 hanggang 23, 2025 sa General Santos City. Layunin nitong palalimin ang pag-unawa sa pagkakapantay-pantay ng kasarian at isulong ang pagbabago sa lugar ng trabaho, labanan ang gender biases at itaguyod ang eksklusibong kapaligiran. Pinangungunahan ito ng Gender and Development Focal Person Godwin Lord Calio. Sa pagsasanay na ito, muling pinagtibay ng DOH ang kanilang dedikasyon sa pagbuo ng isang patas at epektibong workforce para sa mas mahusay na serbisyo sa lahat. At para sa huling balita, ihatid sa atin ni Partner Jariza. Partner, pasok. RHUs nagkaisa laban sa dengue. Bilang pagsisimula ng Dengue Awareness Month at pagdiriwang ng ASEAN Dengue Day, nagtipo ng mga rural health units mula sa lungsod ng General Santos sa Barangay Fatima Gymnasium noong June 5 upang ipakita ang kanilang matibay na suporta laban sa sakit na dala ng lamok. Ipinaliwanag ni Roy Christopher Boholtz, Regional Program Manager ng Dengue Control, na sa rehiyon ng Soxargen karaniwang nagkakaroon ng outbreak ng dengue kada 3 taon dahil sa urbanisasyon, paggalaw ng populasyon at pagbabago ng klima. Gayunpaman, binigyang diin niya na ito ay maaaring maiwasan sa pamamagitan ng mga kampanyang pangkaalaman. Ibinahagi ni Rafi T. Piamonte, Nurse 2 ng Epidemiology and Surveillance Unit ng Gensan, ang kasalukuyang datos ng dengue sa kanilang lugar. Kumpara noong nakaraang taon, bumaba ng 8% ang kaso ng dengue, ngunit pinaalalahanan ng lahat na panatilihin at pagtingin ang mga hakbang laban sa sakit. Tampok din sa aktibidad ay ang pamamahagi ng 25 metrong Olicet nets sa 26 na barangay ng General Santos City para maiwasan ang dengue at iba pang sakit dala ng lamok. Dumako naman tayo ngayon sa ating June 2025 health programs. Alam mo ba na ang prostate cancer ang isa sa pinakakaraniwang sakit ng mga kalalakihan? Ngayong Hunyo, ating ipagdiwang ang prostate cancer awareness. Maagang pagpapakonsulta ang susi sa pag-iwas sa malalang sakit. Kaya tara na, magpakonsulta sa inyong primary care provider. Ngayong buwan rin ng Hunyo ay ang Scoliosis Awareness Month. Ang scoliosis ay hindi basta liko ng likod. Ito ay kondisyon na kailangang maagang matukoy at matutukan, kaya't mahalagang magpatingin sa doktor, lalo na kung may napapansing pagbabago sa hubog ng likod. June is Dengue Awareness Month, ngunit huwag kalimutang araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob, taktak, tuyo, takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran lalo na ang mga kalsada at kanal at gumamit ng insecticide kung kinakailangan dahil kalinisan ang solusyon para maiwasan ng dengue. Alam mo ba, bawat araw, tahimik na nagtatrabaho ang ating kidneys para linisin ang ating dugo at alisin ang lason sa katawan. Pero kapag napabayaan, pwedeng humantong sa malubhang sakit. Kaya ngayong Hunyo, National Kidney Month, alagaan natin ang ating bato. Hindi lang ngayong buwan, kundi sa araw-araw. Uminom ng sapat na tubig, kumain ng tama, iwas sa sobrang alat, alak at sigarilyo. Dahil tuwing may naninigarilyo, may batang apektado. Usok ng sigarilyo at vape, nakakamatay, lalo na sa mga bata. Ngayong Hunyo rin ay ang National No Smoking Month. Alalahanin nating sila ang pinaka-naapektuhan. Protektahan ang kabataan. Iwasan ang paninigarilyo. Iwasan ang vape para sa malinis na hangin at mas ligtas na kinabukasan. Ipinagdiriwang din ngayong buwan ang Pride Month, National Cancer Survivor Day, National Safe Kids Week, National Poison Prevention Week, National Organ and Blood Donation Awareness Week, World Blood Donor Day, National Refugee Day, ASEAN Dengue Day at International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. At yan ang ating health programs sa buwan ng Hunyo. Balik sa iyo, partner sa kalusugan, Angelo.
At dyan po nagtatapos ang aming nakalap na mga balita hatid sa atin ng DOHCHD SOC Surgeon Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong SOC Surgeon. Manatili po kayong nakaantabay sa ating programa sa pagbabalik atin pong pag-usapan ng paksang SOGI o Sexual Orientation, Gender Identity and Expression. Hatid sa atin ang ating panauhin ngayong araw sa pagbabalik po yan ng talakayan para sa ating kalusugan. Na, oras na para magtaob, taktak, tuyo, takip. Taob, taktak, tuyo, takip. Huwag kalimutan araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob, taktak, tuyo, takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran, lalo na ang mga kalsada at kanal. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Kalinisan ng solusyon para maiwasan ang dengue. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Socsargen Region. Mpox Awareness. Protektahan ang iyong sarili at kapwa laban sa Mpox o Monkeypox, isang viral infection na maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani o lymph nodes at mga pantal o butlig sa balat. Iwasan ang skin-to-skin contact sa taong may Mpox. Iwasan ang pagkikipagtalik kung may sintomas o hindi tiyak ang kalagayan ng iyong partner. Huwag magbahagi ng mga personal na gamit gaya ng tuwalya, kumot, damit at kubyertos. Ugaliing maghugas ng kamay at kung may sintomas, kumonsulta agad sa health center. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Socsargen Region. At nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan. Muli ngayon po ay Webes, June 19, 2025 at tayo po ay live sa DOH Center for Health Development Socsargen Region official Facebook page at mapapakinggan din sa 107.3 Radyo Latigo FM, 100.3 Radyo Bandera Jensan at 96.7 Radyo Bandera Kidapawan ngayong 11 a.m. hanggang 12 noon. So, ayun, magandang araw po sa atin. Maayong aga sa aton tanan. Magandang araw, partner Jeriza. Magandang araw, partner Angelo. Kumusta ka naman ngayong araw? Ngayon, partner, ay masaya naman, partner. Siyempre, masaya tayong papasok ng trabaho. Ikaw, partner, kamusta ka? Ayan, ganun din. Nagpapasalamat sa araw na ito dahil may araw na naman para pumasok sa trabaho. At naku po, partner June ngayon. Happy Pride Month sa'yo! Thank you so much, partner. Ganun din sa ating mga kabeks na nanonood ngayon at sa ating live streaming. In connection with the Pride Month ngayong buwan ng Hunyo, partner, no, ating tatalakayin ang patungkol sa SOGI. At para mas maintindihan natin ito, kasama natin sa talakayan ngayon ang maalam tungkol sa ating paksa. Mga mahal naming manonood at tagapakinig, atin pong batiin si Attorney Urgel May Rosal, Attorney 3 ng DOHCHD Socsargen. Magandang umaga po, Attorney. Welcome po sa ating talakayan para sa ating kalusugan. Bati po kayo sa ating mga kababayan. Hello po, good morning everyone. Maayong udto, Udto na gid siya, Tor. So No? maayong udto sa aton nga tanan. So perhaps there are already watchers no or listeners na Yes. nakaon na. So happy lunch. So habang habang we're doing something or we're having our lunches, so umantabay po tayo ngayon para sa ating talakayan. So thank you so much for inviting me. Yes, Torn. Thank you so much, Attorney. Ayun nga, partner, no, kasi napag-usapan nga natin kasi ngayon ay Pride Month, June. So, hindi ko na pagpadugayon pa ini, Yes. partner. Magkadto na kita sa pinakauna nga pamangkot. Attorney, ang una natin nga pamangkot, ano ang ibig sabihin ng SOGI? Okay, so again, happy Pride Month, everyone. So, SOGI po it stands for yung SO po natin, it stands for sexual orientation. Ang GI po
po, it stands for gender identity, and yung E naman po is for expression or gender expression. So ito pong SOGI natin, isa po itong framework or structure that will help us understand, and not only understand, but also to respect the diversity of people's identity and also their expression. So basically po, ito yung pagkakakilanlan ng isang tao and paano po nila express yung yung identity nila as a person. Ayun. Grabe partner, no? Yung Soji pala ay hindi lang siya konti yung scope nito, which is yung sa kabuuan talaga. So, ayun nga partner. Ikaw partner, baka sa iyo, kung pwede lang partner na magtanong ako partner ha, kasi yung iba kasi hindi nila ma-express pa totally yung kanilang gender. So di ba partner, parang kung tatanungin kita, ikaw straight ka ba na girl, parang ganun, or ikaw partner, Charissa? Well, para sa akin, yes, I am straight since nagtanong ka din naman partner. Pero gusto ko lang din sabihin, and for everyone din sa mga ating tagapakinig at audience, no, na siguro kailangan din natin, maganda na nagtatanong tayo ng ganito sa mga tao, pero kailangan din po natin maging sensitive in a way kung paano po natin ipaparating sa tao ang pagtatanong patungkol sa kanilang SOGI. Kasi may mga stigma na surrounding it, na nakakapalibot dito, na hindi basta-basta magsasabi yung tao patungkol sa kanilang SOGI. Yes, partner. So, ayun nga, So, sige, partner, nasabat naman ni attorney ang aton nga una nga pamangkot, no? So, makadto naman kita sa next question, attorney. Ini siya, attorney daw, Q&A lang gid ini siya sa mga beauty pageants. Oo. Oo, attorney. Sige, ang sunod naman nga pamangkot, attorney, ano ang pagkakaiba ng sexual orientation, gender expression, at gender identity? So subong himay-himayon, Oo, ang sige, meaning sa Torn. SOGI. Sige, unahon ta. Simplihan ta lang. When we're talking about sexual orientation, it answers to the question of to whom I am attracted to. Who do I love? So yun po yun. Yung sexual orientation po, it's the matters of the heart. So yun po yung alalahanin natin. It answers the question of the heart. So we could be heterosexual, bisexual, homosexual, pansexual, asexual. Now when we talk about gender identity naman, it answers the question, who am I? Sino ano yung pagkakakilala ko internally sa sarili ko? So kung Yes. kanina po, yung sexual orientation is the matter of the heart, ito naman pong gender identity is a matter of the mind because it is how we internally see ourselves. Now, if we talk about gender expression, ito naman po yung kabuuan kung paano natin dinedemonstrate yung ating gender identity. So we could be masculine, we could be feminine, or if we're comfortable of presenting as masculine and feminine, we could be androgynous. So yun Yeah. po. So alalahanin po natin ang sexual orientation, matters of the heart, di ba? Yes, Ang heart. gender identity, matters of the mind, Mind. and yung kabuuan naman po ang ating gender expression. Ayun. Yun, di ba? Oo, so inagali siya attorney no kay damo gid sa aton subong sa community, lalo na sa mga komunidad nga damo gid bala sang mga gays or ng mga grupo gid sang LGBT bala ha. So ina siya nami gid siya nga topic partner no aring Soji, kay mabalaan mo gid kay maara gid iban bala torn nga mabuli sila kay hindi pa sila totally gid nakabalo kung ano gid ang ilang nga expression atong hambal ni attorney sa ilang nga heart and sa ilang nga identity. O sige partner, ikaw partner basi kung may ara ka man sang pamangkot kay attorney partner. Ayan, so attorney, buti na liwanagan kami pagdating sa sexual orientation, gender identity, at gender expression. Ngayon, ang tanong ko naman po ay, anong pagkakaiba ng biological sex
sa gender identity? Okay, so that's a very good question, no? Kay maski nga ano ta kaliwat-liwat sometimes no nang hindi tagid siya ma-distinguish kay there's a lot of misconceptions when it comes to the biological sex and also the gender identity. So yung biological sex po is basically yan po yung mga things or physical things that can be objectively measured. So for example, for women, we have the vagina, we have the ovaries, and also we have the XX chromosomes. For the male, we have their penis, we have the testes, and the XY chromosome. If Yes. I'm not mistaken, Yes, XY correct. po ang sa lalaki, Ah, diba? opo. Ang sa babae, XX. Now, if you have a combination of both, then you are intersex. So, yun po, para lang po sa kaalaman ng lahat, hindi po dalawa lang yung ating sexes. Kasi di ba noon, ang naturo lang sa atin is babae or lalaki. lalaki. But we actually have a third sex, which is intersex. Intersex. So, yun po yung mga tao which has which has sexual characteristics of a male and a female. So alalahanin lang po natin yung yung biological sex is yun, biological. But when we're talking about gender Gender. identity, it's more of a social construct. Alright. Hindi po ba? Yun yung sa atin kanina, ibinabalik ko, it's a matter of the mind. It's up to you to decide, not by biology. Because it may be that biologically, you are a man, but you identify as a woman. Yes, May yes, mga Torn. ganon. So, alalahanin natin, biological sex, biological, of course. That is, can be objectively measured. And when it comes to gender identity, it's a matter of internal identification. Ayun, oo. So, inagali siya partner, no? May aragid sang mga bata subong nga hindi pagid sila totally kabalo kung ano gid bala ilang expression. Kay maara iban nga kung maghulag daw boyish, oo, amo na tapos sa aton mga kabatanunan man nga gay sila pero ang hulag Hulag nila nila. girl. So oo, may ara gid sang mga amo na partners. So ari naman attorney Urgel no sa aton nga apat nga pamangkot. Tama ba partner Jariza? Ika-apat na no? Yes, partner Oo. pang-apat na. Kasi itong mga terms na to, no, lagi siyang, or naririnig natin siya, nababanggit siya ng mga tao, pero baka hindi pa alam ng mga listeners natin, ng mga tagapakinig at nanonood, kung ano ba talagang ibig sabihin nito. So, ano nga ba yun, Sir Jello? Ano nga ba yun, partner? Oo. Angela? Ari siya partner no. Attorney, ano daw ining pamangkot nga ano ang ibig sabihin ng cisgender at transgender? Okay. So for cisgender, basically, ang imo nga gender identity, how you identify, matches with your sex assigned at birth. Okay, understand ka? So meaning, for me, for example, my sex assigned at birth is female. And I identify also, my gender identity is also female or woman, then I am a cisgender kasi nag-a-align, nagmamatch. When we talk about transgender, yung gender identity po ay hindi nag-a-align sa kanilang sex assigned at birth. Now, for example, ang gender identity niya is a woman, female. However, ang kanya pong sex assigned at birth is male. Lalaki po siya. Meron siyang male organs, meron siyang XY chromosome, so hindi po nag-a-align. So yan po yung mga tinatawag nating mga transgender. Transgender. Okay po. So yun lang po yung isipin natin. If nag-a-align ang gender identity and ang iyong sex characteristics or yung sex characteristics, then you are cisgender. If it does not align, then you could be a transgender. Okay. Oo, so amugid na partner no sa aton nga mga viewers, basi man kung nakaantabay gid ang aton nga groups sang LGBTQIA+. So maintindihan ta gitong hambal ni attorney no nga dapat at amo to siya nga mga panghuna-huna dapat maintindihan tagid kay para hindi man kita mabudlayan nga ma-identify gid ang aton nga sarili as well as guide ina siya para sa aton as we grow older. Okay? So partner, ano naman ang mga pamangkot basi kung may ara ka man dira sang other questions partner no? Nang attorney ba,
So, hindi gid man need nga para ma-identify sang isa ka tao nga transgender siya is nagpa sex reassignment surgery siya. So, maski ang sex at birth niya kay male, pero the way nga i-representar niya ang iyang sarili is female, pwede na to na matawag na transgender. Yes, so long as yung gender identity, siya mismo, he or she identifies herself or himself as a transgender, then with or without the sex reassignment, he or she is a transgender. So yun lang, yung sex reassignment kasi is like a gender affirming act lang. So hindi po doon nakabase kung pwede nating hindi po doon nakabase yung identity talaga ng isang person to become a transgender. Yes po. Okay, naliwanagan na tayo, partner. Yes, partner. Parang ano din siya, parang common misconception na makakonsider ka lang as transgender if may sex. Yes, pa-sex oo. reassignment. Mm. No. Pero it's just a matter of really internal identity. Yung Alright. ating gender identity. Okay, so sa aton nga mga groups dira no, sa aton mga friends nga mga gays or sa mga lesbians naton no, ina siya nga mga hisgutan, grabe siya ka nami nga maka-reflect man kita, at least kita balaan naton sa sarili naton kung ano gid ang aton nga preference, as kung kita ba isa ka gay or lesbian. So amo na siya ano, sige partner, ari naman partner no, ari naman attorney, ang akon nga next nga question naman attorney ano, sino ang mga itinuturing na bahagi ng LGBTQIA+ community? Okay po. So yung LGBTQIA na acronym actually stands for a group of people talaga. I Yes, know Torn. everyone Oo. are familiar na no, pero just to refresh everyone, LGBTQIA stands for lesbians, gay, bisexual, transgender, queer or questioning, intersex, asexual or ally. So ito po yung mga group of people na ang kanilang mga gender identity po does not conform to the traditional norms no, kasi of course traditionally the view was really there's only man and women. So yung community po natin outside of that traditional identification are the members of the LGBTQIA community. Okay. Shout out po sa ating mga ano yung term mo kanina, Sir Jello, kabeks. Kabeks, sa mga kabeks shout out naton po dyan. sa ating mga kabeks. Yes. Happy Pride Month. Yes, happy Pride Month sa aton tanan. Okay, so subong naman partner Jariza no, magkadto naman kita anay sa aton nga commercial break para sa sunod naman nga mga questions naton, kay damo pagid kita sang dapat mahibaluan sa sining topic about sining SOGI nga awareness. So sa pagbabalik po yan ng ating talakayan para sa ating kalusugan. Mpox Awareness. Protektahan ang iyong sarili at kapwa laban sa Mpox o Monkeypox, isang viral infection na maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani o lymph nodes at mga pantal o butlig sa balat. Iwasan ang skin-to-skin contact sa taong may Mpox. Iwasan ang pagkikipagtalik kung may sintomas o hindi tiyak ang kalagayan ng iyong partner. Huwag magbahagi ng mga personal na gamit gaya ng tuwalya, kumot, damit at kubyertos. Ugaliing maghugas ng kamay at kung may sintomas, kumonsulta agad sa health center. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Alas 4 na, oras na para magtaob, taktak, tuyo, takip. Taob, taktak, tuyo, takip. Huwag kalimutan araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob, taktak, tuyo, takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran, lalo na ang mga kalsada at kanal. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Kalinisan ng solusyon para maiwasan ang dengue. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. At nagbabalik na po ang talakayan para sa ating kalusugan.
Alright, sa ating mga viewers via Facebook Live at sa mga nagapamati sa Radyo Subong, uliton ko lang atong tungkol sa SOGI na ang kabuuan is sexual orientation is tung about sa heart and gender expression is sa kabuuan and gender identity is sa matter of mind. So ayun partner no ang SOGI naton. Alright, sige. Ari naman Tor no sa pag continue naman naton sang aton nga segment subong. Ari naman may ara man ako diri sang mga questions nga gusto ipamangkot sa imo. Ari Torn, bakit mahalaga na bigyan ng espasyo at paggalang ang preferred pronouns at pangalan ng isang tao? Okay, so ang paghatag no sang respect nga gamiton ang preferred pronouns kag pangalan sang isa ka tao is not only an act showing respect but also affirming their identity. 'Di ba kung ikaw isa ka person wala nag-align ng imo nga identity sa imo nga sex assigned at birth, kung may mga tao man nga nag-affirm sang imo nga chosen identity, 'di ba you feel included. You feel secured. Now by using those preferred pronouns and name, you create a safe space for them. Yes, you create a safe space for them. And because there's a safe space, it's also an avenue to build trust. So maski nga daw kagamay lang gid siya nga act no nga ginagamit ta ang preferred pronouns nila, pero because there are still a lot of harassments and abuses that Yes. the members of the LGBTQ community experience, by providing them a safe space and for affirming their identity, that is already a big deal. Yes. So kung ganun man lang, if a person requests na, can you call me as this? Can you use my preferred pronouns? Then give them that, afford them that basic respect. And I believe that's really basic. It's that the minimum na talaga. Yes, Tor. Opo. Kaya nga kasi previously no may mga issue gid ta amo senator no nga gipatindugid ang isa ka tao kay tungod gi-address siya as sir, which is ang gusto niya is ma'am. Ma'am. So siguro sa iban man nga members ang aton nga community sa LGBT, siguro dapat kita na mismo maghambal nga amo lang ni itawag sa akon kay syempre basi bala ng tao hindi siya kabalugid ba, Yes. so mismo kita na ang mag-adjust kay para hindi man kita makasakit sa ilang emotionally sa iban nga tao kay as I remember partner no atong kay Sir nga Jude nga amo to gani gitawag siya nga sir nga iya gali gusto kay ma'am gipatindog niya ang isa ka waiter kag gihambalan pa sang mga hindi manami, so maka-affect gid siya sa iyang siguro psychological niya din and then emotional. Yes, but I hope also na yung need natin to affirm our identity, sana hindi din umabot sa mga instances na gano'n, isang oras mo talaga parang kakausapan, ipapatayuin yung service Opo. crew. So, if we want to be afforded respect, of course, we should also give the same respect, diba? So, yun, respeto lang po sa isa't isa. Sige partner. Ang next question naman natin partner. Okay. Ito naman, so na-explain na po kanina ni attorney kung ano yung kahalagahan ng pagkakaroon ng preferred pronouns, at gusto ko lang din dumagdag partner no na Yes, tayo partner. din dapat ay magkusa din kung alam natin na itong tao na ito ay pwede tayong magtanong na ma'am or sir o excuse me po, ano po ang prefer ninyo na pronoun? Yeah. Kasi para na din po yung awareness na din sa atin, and then yun din yung isa sa mga bagay na pwede nating gawin para Yes. ma-feel nila na nire-respeto sila kung ano yung kagustuhan nila kahit sa maliit lamang na bagay. At ito, another tanong naman no, para kay attorney partner. Bakit mahalaga ang SOGI awareness sa lipunan, lalo na po ngayon na may stigma pa din, may discrimination pa din nangyayari?
Grabe no, parang Miss Universe round, ano na ba ito? Round 7 of Q&A. Yes, parang, yes, Parang attorney. konti-konti na lang, provide your answer, 100 words. 100 Amo gid na words siya. minimum. Essay na po. Kasi parang essay time na, di ba? Essay type na talaga, what is the importance of raising SOGI awareness in our community? So, we have to acknowledge the fact kasi that fear comes with the unknown, di ba? Usually natatakot tayo, nai-intimidate tayo sa mga bagay na hindi natin alam. Oo. And sometimes nagre-react tayo negatively kung hindi din natin alam kung ano yung bagay na yan. So it's important for us to be aware and important for us to educate ourselves about SOGI so that we can help the people who need the SOGI or need to be protected because of their SOGI. And also, since what comes with understanding and education or information, it comes along with it the respect, di ba? Kasi kung alam na natin yan, we can afford the respect. Yes And once po. we have the respect, we can develop and maintain a respectful and more inclusive community. Alright. Where bullying, where harassment is just really not welcome. So yun po, uunahin po talaga natin sa awareness and education so that we can cultivate a more safe and inclusive community or environment. So yun po. Ayun, napakaganda ng sagot ni attorney, ano? Yes. Tagus to the Papasok ba ako bone. sa next round? Yes, Tor. Mas mahirap pa yung next round natin. Oo, tagus to the naman sa bone essay. talaga, yes. It's very emotional talaga kasi nga, ako as member talaga ako ng LGBT, ha. Oo. Before, may na-encounter din ako na na-discriminate ako. Pero siguro at my end, siguro attorney, no, ako na lang siguro yung nag-a-adjust. Wala na lang ako nag-response kung ano man ina. Instead nga, mas ginakuha ko to siya nga motivation para mas mag-succeed ako sa life. Kay marag di ba nga tao nga ginagamit nila ang imo nga kahinaan para against gid sa imo. Oo. So sige, ari naman ako nga pamangkot partner ano, pamangkot ko naman kay attorney. Feel ko attorney no ika ninth Right level na round ini. na ni siya. Oo, nga grabe ka budlay na ang mga pamangkot. Sige. Ari naman sa ako attorney no, ano-ano ang mga diskriminasyon at stigma na natatanggap ng LGBTQIA+ community ngayon? Okay, so it's a sad reality no nga maski nga nagiging open na gid man kita sa aton nga society, there are still stigmas and stereotypes na hinaharap po ng mga members po ng LGBTQIA community. As you have mentioned earlier, Sir Yes. Jello, di ba? First-hand experience, meron talaga na parang may mga harassment or parang ano ba ang tawag doon, sir? May mga discrimination Yes ka po, na na-encounter and hindi mo na lang nilabanan, ikaw na lang yung Yes po. ikaw na lang yung Adjust. nag-adjust. I hope that by raising awareness, no, we will reach a point wherein yung members of the LGBTQIA community will not have to adjust. And on the other end, yung mga non-members, hindi lang nagtotolerate. Yes. Sana umabot tayo sa punto na yung komunidad po natin is very inclusive, very open na, and that we can get rid of all the stigma and stereotypes. Like for example, if you're a member of the if you're gay, for example, particularly, nga sa beauty industry ka lang gid. Yes. Naka-experience ko sina nga naghambal siya nga tinang bata mo nga bayot ano sina kung magdako na lang siya kay bata pa. Ang bata ha, imagine. Bata pa ang bata tapos naghambal ang parent may timayo man na kay may ara na ko sang tigkulot sang buhok ko dati. Oh, So like diba? there just because of the gender expression pa lang gani siguro to Opo. sang bata kay hindi pa gid siya ka-identify sang iya nga Yes gender po. identity di ba kay bata pa. But just because of the gender expression of the child, he or she is being boxed already. Nga diri ka lang gid. Nga sa salon ka lang gid kung magdako ka just because you're exhibiting like ang imong mannerisms, more Feminine. feminine, amo sina. So may certain stereotypes ba na Yes. kung amo ni ka asta ka lang gid sa amo na. And may ara man nga because nga feminine ka, kung lalaki ka, regardless of your gender identity, no, but your expression is more feminine, so more prone sila to bullying and harassment sa bullying and harassment sa school. And in the workplace, then there are also instances wherein opportunities are more limited kung mga LGBTQIA yung mga
applicants. And also, there's also limited access to healthcare. And overall, talaga mas prone yung mga members ng LGBTQIA because of their gender identity. Mas prone sila to violence and abuse. Yes So, po. ayun. Kag isa pa, attorney, no, hindi lang siguro sa outside sa community sang LGBTQIA+, pero within gid dira attorney ba amo pagid ng isa ka concern ko nang may ara gid kita sang other members sang LGBTQIA+ nga mismo sila gid abi ang nag-discriminate sa iba nila nga upod That nga. is sad. Yes, that's Kaya very diba, one community na lang. Yes Kumbaga po. pa tayo na nga lang. Bakit pa tayo nagkakalaban, di ba? We are Correct. supposed to Ah, ah. uplift each other. Yes. So dapat po sa inside, because yung outside na nga ng community, ang hirap na, di ba? grabe So na gid. dapat inside, we should cultivate a more peaceful, a more loving, a more accepting Yes po, community. oo. So sa aton nga mga viewers online, no, basi kung may mga pamangkot man ka mo, nga pwede naton i-question kay Pamangkot. attorney kay feel ko level 10 na gid ina siya Level karon. 10 na, ano na gini siya running for Miss You. Yes po. Ari abi siya turn, no, kaya amuning na decidean gid namon nga i-topic this month kay syempre we are God certified abi ang Yes. office naton Yes. and we are very open to members ng kung gay ka man or lesbian or basta miyembro ka sang LGBTQIA+. Yes, Ang yes. office gid is very open sa aton tanan. All right, sige. Ari naman partner, no, level 9 na ini siya, attorney. Level 9 Kaya, na. kaya pa Pila tana. pa ni siya ka-level. Alright. Kasi maabot kita level 20. Basi dira gid siya. Alright. Sige, ari naman siya, attorney, no. Ano ang maaaring gawin para labanan ang diskriminasyon at stigma laban sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community? Okay. So as I have mentioned earlier, no, para po masugpo po natin yung fear of the unknown, yung mga misinformation, of course, we have to educate ourselves because all of the information are readily accessible naman ngayon. No, we are in the age of advanced technology. So all of the reference materials, all of the TED Talks, Yes. or you can talk to your friends, your Yes. peers, or members of the LGBTQIA para nga mas ma-inform mo ang self mo. And once you are already informed, once you see discriminations or discrimination, once you see harassments, bullying is happening or tolerated by others, you have to speak up. The very basic thing that you can really do for others is really to speak up and protect them. So ayun. And also as citizens of the Philippines, mahalaga din po sana na sumuporta tayo ng mga legislators who are championing LGBTQIA friendly policies and Yes po. laws. Di po ba? So ayan, suriin din po natin yung mga leader natin and sana po mag-consider po tayo ng mga leaders who are championing or supporting inclusive laws and policies po. And lastly po, even if you're not a member of the LGBTQIA or even if wala kay relative or immediate family nga member, no, you can always be a friend. You can always be an ally, Yes. di ba? And being an ally, you just have to be there to listen to them, di ba? To affirm them and to stand with them. So yun po yung pinaka-basic na ma-afford po natin sa kanila. Alright. So ayun, partner, no. Grabe ka broad gid siya. Grabe malawak talaga yung diskusyon hingil dito sa SOGI. So ayun, partner, sa pagbabalik naman ng ating talakayan, magkakaroon muna tayo ng commercial break and then follow-up questions na naman para sa ating segment. Okay. Sa pagbabalik ng talakayan para sa ating kalusugan. Mpox Awareness. Protektahan ang iyong sarili at kapwa laban sa Mpox o Monkeypox, isang viral infection na maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani o lymph nodes at mga pantal o butlig sa balat. Iwasan ang skin-to-skin contact sa taong may Mpox. Iwasan ang pagkikipagtalik kung may sintomas o hindi tiyak ang kalagayan ng iyong partner. Huwag magbahagi ng mga personal na gamit gaya ng tuwalya, kumot, damit at kubyertos. Ugaliing maghugas ng kamay at kung may sintomas, kumonsulta agad sa health center.
Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Alas 4 na, oras na para magtaob, taktak, tuyo, takip. Taob, taktak, tuyo, takip. Huwag kalimutan araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob, taktak, tuyo, takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran, lalo na ang mga kalsada at kanal. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Kalinisan ng solusyon para maiwasan ang dengue. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. At nagbabalik po ang talakayan para sa ating kalusugan. Ngayon po ay makakapiling pa rin natin ang ating maalam sa ating topic ngayong araw, ang SOGI Awareness. Si Attorney Ergel, andito pa po si Attorney. So, ayun, hindi ko napapatagalin pa, Partner Jeriza, no? Yes. Dumako na tayo sa isang tanong na naman. Okay, ito na, Attorney. Feel ko ito na yung level 100. Level 100. Ito na yung angkop talaga. Yes, na partner. sasagutin. Yes. Sige, eto, Attorney, nabanggit mo kanina, Attorney, no, na sana mayroon silang batas or mayroong protection sa member ng LGBTQIA+ or ng SOGI natin. So, eto yung tanong ko talaga, Attorney. Paano makakatulong ang SOGI bill sa pagtataguyod ng karapatan ng bawat isa? Okay po. So, para po sa impormasyon po Yes ng po. lahat, we currently have no SOGI. Ayun pala, partner. Wala pa SOGI na talagang law, SOGI na because law. by its name bill, Bill pa pa lang lang po siya. talaga siya. So, hindi pa siya naipasa. Yes, andun pa lang po siya sa Congress. Yes there's po. There's a version pending in the lower house and there's a Senate bill pending in the upper house. Now, alright. actually po, maraming version na ng SOGI bill ang na-file sa both houses. Way back 2000 pa po. So kung iisipin nyo, 25 years na, no, na may na-file na different versions ng bill pero hindi po napapasa-pasa. Now, SOGI bill po essentially will afford protection to all people na against discrimination on the basis of their SOGI. Now, alalahanin po natin that it will afford protection for everyone. Hindi siya nagsabi na ang mabibigyan lang ng protection against discrimination are the members of the LGBTQIA community. So yan po yung isang misconception. Kasi akala ng iba, once maipapasa yung SOGI bill, ay parang may preferential rights na yung members of LGBTQIA community. So isa po yan sa kailangan po nating i-debunk. Lahat po tayo makaka-benefit sa pagpasa po ng SOGI bill. However, as an update po, yung version po sa House na bill is up for plenary session na sana. And the version of the Senate bill is still on the committee level. Now, it is very sad because come June 30, mag-e-end na ang 19th Congress. Congress. Hindi po ba? Kasi Opo. mag-start na Ng naman ang panibago. 20th Congress. So, kumbaga pa mapatay na tong current version naman sang bill. Madula na to siya, Madula Torn. na to siya. So, back to scratch na naman kita. Alright. So, ipangamuyo, tanong, may ara na naman kita sa mga legislators na mag-propose ng SOGI bill come the 20th Congress. And let us all pray, no, nga mas paspas ang paghulag sang SOGI bill because this is very timely considering nga nagataas gid ang mga cases sang discrimination, harassment, bullying, and abuse against the members of the LGBTQIA community. So let us hope that pag-abot sang 20th Congress nang maano na gid, no, ma-implement into law na gid ining SOGI bill. Ayun, partner, no? So, correction pala doon sa kung mayroon na ba talagang batas na SOGI bill. So, wala pa talaga, partner. Yun talaga yung
sabi kanina ni attorney na wala pa talagang batas na for LGBTQIA+ or for SOGI lang talaga. So, yung SOGI bill, yung sinasabi nila na batas is for everyone pala iyon siya. Alright? Oo. If I may add lang na Yes, Attorney, even sige, if go wala po. pa po tayong SOGI bill, but in every jurisdiction or some jurisdictions sa mga cities and municipalities, they enact or implement their own anti-discrimination Ayun, ordinances. doon siya Meron papasok, naman. partner. So oo. kahit na wala pa tayo ng national level, wala tayong batas talaga, pero actually the local government units can implement, can execute their own ordinances. Yes po. Hindi ko lang po sure if meron tayo dito sa Coronadal City, but I do know that General Santos has their own anti-discrimination Ayun, ordinance. oo. And also, I think Tacorong City meron din Meron po. na. So perhaps po, isa din po itong parang panawagan po sa Yes, lokal, go, attorney, go. lokal na Oo. pamahalaan that it is high time to pass an ordinance on anti-discrimination on the basis of SOGI. Para naman po na while we are waiting for the national legislation, we can already protect our people here in Coronadal City. And also to protect the community members from transphobic, homophobic remarks, meron din po tayong Safe Spaces Act. Yung Bawal Bastos Law po, R8 11313, so it also protects members of the LGBTQIA community from transphobic and homophobic slurs or remarks po. So, although wala pang SOGI, pero we have certain laws in place na po ngayon. Alright. So ayun, mas klaro yun, partner, ha? Yung sabi ni attorney na ang meron pa lang ngayon is yung anti-bastos Anti-bastos law. law. Ayun. Sige, partner. Ayan. So, ayan talagang naliwanagan tayo pagdating sa SOGI, no? Sa SOGI at saka sa SOGI bill, yung mga tagapakinig at ating mga taga-panood din. So, another tanong po, attorney, no? Ano ang papel ng pamilya, paaralan at komunidad sa pagtanggap at pagsuporta sa mga taong may magkakaibang SOGI? Okay, so ile-level po natin, mag-start po tayo sa family. So, syempre po, yung family po dapat yung unang tatakbuhan, hindi Yes po ba po. ng mga miyembro ng LGBTQIA for them to be accepted. So, as members of the family, basic po yun na dapat po we accept them for who we are. We give the love that they deserve, the respect that they deserve. So, dapat po sana yung pagtanggap, dapat po sa pamilya po talaga mauuna. Mauuna nilang makuha yung love, respect, and acceptance. No, sa school naman po, dapat po there are policies in place that will protect our students from bullying, from harassment, from all gender-based na mga violence po. Yes. And when it comes to communities, dapat po meron din po mga supportive na mga programs. Ayun nga po, na-mention ko po kanina na dapat din po ang ating mga lokal na pamahalaan, meron pong mga local ordinances which will protect the members of the community against harassment from discrimination and other forms of abuses po. So yun po yung dapat na tingnan po natin if we are in the level of the family, the school, and the community, kung nagagawa ba natin yun. Ayun, partner, So, sa ating mga tagapakinig, grabe, no? Malalaman mo talaga kung ano yung gustong ipahatid ni attorney para sa mga pamilya, sa paaralan, or kahit saan mang lugar. So, ayun, partner, no? Mayroon tayong yung mga haka-haka na sinasabi nila or yung maling paniniwala. Oo. Eto, attorney, para ma-correct natin sa ating mga listeners, no? Sinasabi kasi nila na ang SOGI ay para lamang sa LGBTQIA+. Ayun. So is it a truth or a myth? Yes. So Oo. answer natin, 1, 2, 3, it is a Myth. It is a myth. So, na-mention ko na po kanina na ang SOGI po para po sa lahat. Hindi po Ayun. ito para sa members lang po ng LGBTQIA community. Because lahat naman po tayo, mapa-straight or hindi, meron po tayong sexual orientation, gender identity, and expression. So no, it is not true that SOGI is only for the members of the Ayun. LGBTQIA community.
Alright. So, ayun, klaro yun siya, ha? Klaro talaga yung sabi ni attorney. Alright, sige, partner. Ayan, pangalawa na ating i-debunk attorney, no, nanlalapat daw ang SOGI bill sa mga kababaihan at kalalakihan. Okay. So, na-answer na natin to actually in passing kanina. Mm-mm. No? Yes. If or when the SOGI bill will be passed, it will afford protection against discrimination on the basis of SOGI for all people. Ayun, Sa for lahat all. po. Kasi i-connect po natin siya doon sa first na in-answer natin. Because lahat naman po tayo may SOGI. Yes Hindi po. po ba? So yung protection ng SOGI bill will cover us all. It Alright. doesn't mean na kung mapapasa po yung SOGI bill, pwede na pong magpakasal yung same-sex marriage, the people of the LGBTQIA will be given more rights than the non-members. Hindi po yun totoo. Ang layunin lang po ng batas is to afford protection for all against discrimination on the basis of SOGI. So yun lang po. Ayun. Grabe, partner, no? Napakarami kong natutunan kay attorney. Siguro pwede tayo kay attorney, magpa-lecture. Magpa-lecture, consultation. Diba? Alright, sige. Eto naman yung last na talaga ito, attorney, sinasabi nila na pag pumapatol sa same-sex, parte na agad ng LGBTQIA+. Okay. So for that instance, it is not necessary Ayun. na kung pumatol ka, pumatol ka sa same sex, immediately member ka na ng Yes. LGBTQIA. Because we cannot deny the fact that there are people who are exploring, Yun. Yes. Ayun. experimenting, Oo. nagte-test. And also yung identity, di ba, na-mention natin kanina, it's a matter of the mind. Opo. Di ba? Yes. So may internal identification pa rin doon. No? Kunwari, isa kang babae, pumatol ka sa kapwa mong babae, but you still identify yourself as a heterosexual, then you're not a member of the LGBTQ. Ayun. So at the end of the day, ikaw lang po talaga ang makaka-identify sa sarili mo kung sino ka. At ikaw lang din ang maka-decide nun, Yes. attorney. Yes. Alright. Yes, O, tama. yes, partner. So, ayun na nga, no? Grabe ang lawak ng diskusyon ni attorney nitong Opo. SOGI na ito, SOGI Awareness. O, sige. So, attorney, ano naman po ang iyong huling mensahe sa ating mga tagapakinig sa bahay at sa ating Facebook Live viewers? Ano pong masasabi mo, attorney? Again po, as June is Pride Month, I would like to greet everyone a happy Pride Month po. For the members of the LGBTQIA, I want you to know that you are loved, you are treasured, so be kind to yourselves. And for the non-members of the community, it is basic that we afford other people the respect that we want to be afforded to us also. So also be kind to yourselves and to others. So yun po, happy Pride Month po again sa ating mga kabeks. Yay! Hello mga kabeks. So, ayun na nga partner, no? Sa akin naman partner, no? Sa ating mga kabeks dyan na nanonood, ayun, wag kayong matakot na ilabas kung sino yung sarili nyo talaga, kung ano yung pinaniniwalaan nyo, kung sino kayo as the member of this community na meron tayo. Alright, partner, baka ikaw may gusto kang batiin ng mga friends mo ding mga kabeks. Ayan, so, hello sa mga parte ng LGBT community sa buong rehiyon at sa buong Pilipinas. And gusto ko lang din talaga magpasalamat sa iyo, attorney, kasi naliwanagan talaga ako sa SOGI na hindi lang ito para sa certain community lang, na ito ay para sa lahat. At saka klaro yung pagdidiscuss ng kung anong ibig sabihin ng sexual orientation, gender identity at gender expression, na hindi lang dapat natin nililabel yung mga sarili natin sa isang pangalan or isang label lang. Kasi nakadepende ito partner. sa maraming aspeto. Yes. Which is like sa heart, di ba po? Sa mind. And even the way na kung paano natin na-express yung sarili natin physically, sa pananamit, ganyan. So, yun po, sana marami ding natutunan yung mga tagapakinig natin at ang mga viewers po natin sa Facebook.
Ayun na nga. So, sa inyong lahat, dito po nagtatapos ang talakayan para sa ating kalusugan. Sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan ng Department of Health Center for Health Development, Sorsogon Region. Muli, maraming salamat po, Attorney Urgel May Rosal. Ako po si Angelo Tiana, kasama ang aking partner sa kalusugan, Jeriza H. Kama. nagbibigay paalala sa lahat na ang pagkamit ng isang lipunang pantay-pantay ay nagsisimula sa paggalang at sa pagkakaiba-iba. Hanggang sa muli, kami po ang Communication Management Unit, Serbisyong Urgent, Serbisyong Sorsogon. Mpox Awareness. Protektahan ang iyong sarili at kapwa laban sa Mpox o Monkeypox, isang viral infection na maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng katawan, pamamaga ng kulani o lymph nodes at mga pantal o butlig sa balat. Iwasan ang skin-to-skin contact sa taong may Mpox. Iwasan ang pagkikipagtalik kung may sintomas o hindi tiyak ang kalagayan ng iyong partner. Huwag magbahagi ng mga personal na gamit gaya ng tuwalya, kumot, damit at kubyertos. Ugaliing maghugas ng kamay at kung may sintomas, kumonsulta agad sa health center. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Alas 4 na, oras na para magtaob, taktak, tuyo, takip. Taob, taktak, tuyo, takip. Huwag kalimutan araw-arawin ang alas 4 kontra mosquito. Pahirapan ang lamok na Aedes aegypti na magparami. Taob, taktak, tuyo, takip ng mga lalagyang may laman ng tubig para puksain ang pamahayan ng mga lamok. Linisin ang kapaligiran, lalo na ang mga kalsada at kanal. Gumamit ng insecticide kung kinakailangan. Kalinisan ng solusyon para maiwasan ang dengue. Isang paalala mula sa Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Alamin ang mga impormasyon, alamin ang mga kaalaman, mga isyu at panuntunan para sa mga pangangalaga ng kalusugan tungo sa ikauunlad ng pamayanan. Talakayan para sa ating kalusugan. Mapapakinggan tuwing una at pangalawang Martes bawat buwan. Alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali sa Radyo Latigo 107.3. Talakayan para sa ating kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan. Hatid sa inyo ng Department of Health, Center for Health Development, Sorsogon Region sa pamumuno ni Regional Director Aristides Concepcion Tan. Talakayan para sa kalusugan. Talakayan para sa ating kalusugan.